Mga kababayan, eto na, finally, ang matagal nating hinihintay. Si Congressman Joel Chua at iba pang kongresista ng Maynila, personal na bumisita kay Yorme sa City Hall. Grabe, awkward moment to, lalo na para kay Joel Chua na ilang beses nang binanata ni Yorme sa mga anomalya at questionable projects. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang motibo nila sa pagpunta? Genuine ba ito para sa bayan? O simpleng damage control lang? Kasi kung iisipin mo mga kababayan, ilang ulit na nga binubulgar ni Yorme mga kalokohan, tapos biglang may courtesy visit? Aba, parang ang bilis ng shift ah. Kung titingnan natin ang post ni Yorme sa kanyang official page, sinabi niya na, dinalaw po tayo sa City Hall mayong hapon ng Sabado ni na 1st District Congressman Ernix Junicio, 3rd District Congressman Joel Chua, at 5th District Congressman Erwin Tieng ng lungsod na Maynila. Tulad ng pagdalaw sa atin ni 4th District Congresswoman Giselle Maceda kamakailan, ang tatlo nating mambabatas ay naglahad din ng kani-kanilang inisyatiba sa kanilang distrito, bagay na aking ipinagpapasalamat. Hangad natin na mapabilis ang delivery ng basic services sa mga taga-Maynila sa pamamagitan ng tulungan ng national at local government officials sa kapitolyo ng ating bansa. Kung sa tono ng post, professional si Yorme. Walang personalan trabaho lang. Gusto niyang ipakita na handa siyang makipagtulungan kahit kanino basta para sa kabutihan ng Maynila. Pero aminin natin mga kababayan, hindi maiwasang isipin na baka naman ginagamit lang siya ng mga kongresista para makabawi ng pogi points. Lalo na si Joel Chua. Kilala nating madalas madikit ang pangalan sa issue ng corruption. Ngayon, ano ba ang feeling ng mga netizens dito? Tara, basahin natin ng isa't isa. God bless sa inyong lahat. Nakakatuwa kayo tingnan. Mayor, tinanong mo na ba yung mga budget na napunta sa flood control project sa district nila kung ano nangyari? Ingat kayo, Yorme. Huwag kayong magtitiwala. Good job, Yorme. Yumuko na pala ang mga tulonggi sa inyo. Natakot sa bilyong piso nilang proyekto na wala man nadulot na pagbabago sa lungsod. Pero sana, tuloy nyo pa din ang mga kaso lalo na kay Chihuahua. Politics may have divided them during the last election, but today, we see unity for a greater cause. Mayor Isko and the congressman working together only proves that in the end, what truly matters is the welfare of the Manileños. Yorme, huwag kang pumayag na di maimbestigahan si Chua. Yorme, huwag mo sanang iatras ang kaso nila Chua, lalo na sa mga violation at sa mga overpriced projects. Alang-alang po sa amin na taxpayers para po sa mga hustisya sa mga pinaggagawa nila na pagwaldas ng pera ng taong bayan. Laki ng tawa ni Chua, nakikipagkaibigan na naman kay Yorme para maabsuelto siya sa mga anomalya na nagawa niya sa flood control project. Ito pa yung nakakatuwa mga kabayan. Sinabi ni Jetro, if you cannot beat him, join him. Totoo naman. Mayor Isko, pagsabihan mo yung mga congressman nyo dyan sa Manila na inumin nila ang baha dyan, puro kurakot sa flood control ang inatupag. Kawawa kami ng mga nagbabayad ng buwis tapos walang magandang serbisyo. Real talk lang. Maawa kayo sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy na ang lahat ng kapayapaan at pag-aayos alang-alang sa Distrito 3 at buong Maynila. Mahal na mahal namin kayo, Yorme Isko at Congressman Joel Chua. Naway lagi kayo pagtubayan at bigyan ng kapayapaan sa puso nang itaas na siyang lumikha. Napakasaya ng aming puso lalo na dito sa Distrito 3. Yorme, dinalaw ka para makiusap sa'yo na wag na banatan sa kapalpakan niya. Iyakin ka kasi Chua. Para saan pa yung salitang no one is above the law kung yung mga malalaking tao ay pag nagkamali pwede pa nila itama. Pero yung maliit na taong pag nagkamali hindi na nabibigyan ng pagkakataon. Magkaisa na kayong lahat at magtulungan para sa ikakaunlad ng lahat. Paalala Yorme, baka tuklawin ka uli. Ang lakas ng angas niyan ng eleksyon ngayon parang basang sisiw na. Pag ito, si Mayor Isko naging miyembro ng Mayors for Good Governance, pwede na akong maniwala na may pag-asa pa ang Pinas.
Huwag na kayong magkomento ng mga negatibo alang-alang sa ating mga batang Manilenyo. Di ba kayo natutuwa na nagkakasundo na sila at tayong mga Manilenyo ang makikinabang sa kaunlaran? Ano gusto nyo? Watak-watak tayo mula itaas hanggang sa laylayan? Mag-isip naman kayo para sa kapakanan nating lahat. Mga hunyango yan, Mayor. Huwag ka magtitiwala. Buhaya mga yan. Pag nagkamali, yari ka. Okay yan na magkaayos-ayos pero dapat managot ang dapat managot. Nakakatuwa pa kayong tingnan. Nagpapatunay ng inyong maayos na intensyon sa ikakaunlad pa ng Maynila. Mabuhay po kayong lahat. Alam na, hugas paa na sila kasi dati kung umasta tigasin tinadyakan sila ni Yorme. Ikaw magtiwala ka pa ba sa kanila? Di na oy, may lamat na at di na mawawala yung good luck sa klaplong asungot. Sana maimbestigahan sila. Nakakatawa kasi hati ang opinion. May mga natuwa kasi at least may working together moment. Pero marami rin ang nagsasabing, aba, mukhang magpapabango na kay Yorme dahil alam nilang cornered na sila. Laugh trip talaga to mga kababayan. Pero kung babalikan natin objectively, may dalawang sides to. Side ni Yorme, klaro, trabaho lang. Willing siyang makinig at makipagtulungan. Ganyan dapat ang isang tunay na leader. Hindi pinapairal ang galit o pride. Side ng mga kongresista, hindi natin alam kung sincerity ba talaga o political strategy lang. Kasi kung talagang para sa bayan, dapat noon pa sila lumapit. Hindi ngayong mainit na ang mga issue laban sa kanila. At the end of the day, mga kababayan, malinaw na si Yorme naninindigan para sa serbisyong publiko. Ang tanong, itong mga kongresista ba, kaya rin bang panindigan ang bayan kaysa sa pansariling interes? Kaya para sa akin, saludo pa rin tayo kay Yorme. Pero para sa kanila, watch na lang muna tayo kung ano ang susunod na mangyayari. At syempre, tutok lang tayo kasi hindi natin alam kung ito ba'y simula ng pagbabago o isa na namang political drama na pang social media lang. So mga kababayan, kayo, anong sa tingin nyo? Genuine gesture ba ito o pampabango lang? Lagay nyo sa comments at sabay-sabay tayong mag-laugh trip sa mga netizen reactions dito. Ako nga pala ang Kuya Genyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.